Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. Hi there! Welcome back again to a day in my life. Maaga nga ako nagising ngayon dahil nga gusto kong asarin yung nagsasabi sa akin na lagi nga daw ako nagkakape. Pero syempre, joke-joke lang naman yun. Hindi tayo mga away for today's video. Nung isang araw nga meron din nag-comment kung bakit nga daw di ko alinhinan ng Milo yung iniinom ko pag umaga. Ay Diyos ko, sinabi ko yung totoo sa kanya. Kapag kasi nag-Milo ako o kaya naglagay ako ng gatas sa kape ko, talaga sumasakit yung sikmura ko hindi dahil sa kape, kundi dun sa gatas o kaya dun sa Milo. Ilang beses ko na din kasi nasabi sa inyo na kape na talaga yung dumadaloy sa mga ugat ko. Kapag yan yung nawala, talaga naman lobat ako. At dahil nga Miyerkules Santo nung na-take yung video na to, nag-iisip talaga ako ng pwede pa rin ulamin ngayong araw. Syempre gusto ko pa rin nga isda pa rin pero ibang luto naman. At after ko nga makapagtimpla ng kape, tinignan ko nga itong kanin na sinaing ng kapatid ko kung luto na. Dito nga sa amin kapag nagsaing sila, iiwanan na nila kapag kumulo na. Kaya kung sino na lang yung matsyempo dito sa kusina at maamoy na sunog na nga ito sinaing, siya na lang yung magpapatay ng kalan. By the way, nung mga oras nga na to, bumili nga pala ng 2 bangus yung kapatid ko. Kung nung isang araw nga ang niluto natin doon sa bangus, beefsteak na may adobo na may beefsteak o basta yun na yun. Meron nga nag-comment at ang sabi nga niya, wala daw kamatis yung beefsteak. Well actually, kaya hindi ko po nilagay doon sa caption kung ano yung pangalan nung niluto ko kasi nga naguguluhan ako kung adobo ba yun o beefsteak. Pero dahil mahal na mahal ko nga kayong mga followers ko, syempre susundin ko pa rin yung akin. Sa akin upload to, hindi sa inyo. Charis, gusto nga nilang luto dito sa may bangus yung nga daw may sabaw. Kaya naman ang gagawin nating luto, piprituhin natin. Bali yung isang bangus nga, hiniwa ko lang sa 4 na piraso. At ito naman pangalawa, hahatiin nga natin sa 360 pieces. Ay Rugon, imagine nyo na lang kung gaano kanipis yung hiwa ko kung pagkakasyahin ko yung isang bangus sa 360 pieces. So ayun na nga, after ko nga mahiwa-hiwa yung mga bangus, huhugasan ko naman at tatanggalin ko nga yung mga dugo-dugo tsaka yung hasang para nga malinis na. At lahat nga na nahuhugasan ko, agad ko nang dinediretso dito sa patiktikan namin. Sabi nga ng kapatid ko, yung isa nga daw ibang luto. Pero sabi ko naman, isisigang na lang natin para hanggang mamayang gabi may ulam tayo. Dito nga sa sinigang natin nalulutuin, ang pang-aasim nga natin dito, sampalok. At habang inaantay natin na kumulo ito at lumambot, magpe-prepare na ako ng mga gagamitin ko. At unang-una ko na nga binalatan dito yung mga sibuyas. 4 na piraso nga yung gagamitin ko para mas masarap. Hindi ko na nga pinakalit yung mga hiwa ng sibuyas dahil sinigang naman to at hindi naman sausawan. Nang matapos ko nga mahiwa yung mga sibuyas, sunod ko nang pinaghihiwa itong luya. Nakahugasan ko nga muna yan na mabuti bago ko nga hiniwa. Kasi baka mamaya sabihin nyo hindi ko na naman tinanggalan ng balat. Dahil nga sinigang yung lulutuin natin, syempre gagamit tayo dito ng kamatis. Mga 5 piraso nga yung kinuha ko kasi gusto ko nga sa sinigang yung namumula na talaga yung sabaw. At pagkatapos nga nun, binalatan ko na nga din pala itong labanos at tinanggal ko na nga yung mga tampok at hiniwa ko na din ng pahaba. Hindi ko alam kung pahaba ba yung tawag dyan, basta ganyan, pa-slice. Pechay nga sana yung ilalagay namin na gulay dito pero dahil hindi available yung pechay, nagpabili na lang din ako ng kangkong. Bali ayan, pinagtatanggal ko lang yung matitigas na parte ng kangkong at yung medyo malambot at yung mga dahon-dahon, yan nga yung isasama natin sa sinigang. Bali na i-prepare ko na nga pala lahat ng gagamitin natin. Meron nga ditong bagoong, luya, sibuyas at yung kamatis na pinaghihiwa natin at syempre yung bangus. Ugasan ko na din pala itong ilalahok natin na labanos at yung ating kangkong. At heto, yung version nga pala na sinigang natin na bangus ngayon, yung ginigisa. Masarap nga kasi yung sinigang nung last time na na-try ko to, talagang nasarapan sila sa niluto ko. Dito nga sa kawali, naglagay lang ako ng mantika at ayan, una ko nang inihulog dyan yung mga luya. Wait lang din natin maging golden brown yung luya at pwede na nga nating isunod itong sibuyas at yung kamatis. Haluin lang natin ng haluin hanggang malanta na nga yung mga kamatis at lumabas na nga yung aroma. At nung okay na nga, yan, nilalagay ko na nga itong bagoong. Bali, ito nga palang paglalagay namin ng bagoong dito sa aming sinigang, version namin. Yung iba kasi ang ginagamit nila is patis. Hindi naman nga to sa pilitan pero kung gusto nyong matry kung anong lasa nga ba nung nilalagyan ng bagoong sa sinigang, try nyo no. At dahil nga medyo matigas itong mga labanos natin, una ko na nga itong ilalagay. Lagi ko nga sinasabi, bago nga tayo maglagay ng pang-asim, inuuna ko nga talaga nilalagay itong mga gulay. Minsan kasi ang nangyayari kapag nauna tayo naglagay ng pang-asim, yung gulay na ilalagay natin, kumukunat. That was based on my experience lang naman pero kung okay sa inyo yung
yung mauna yung pang-asim, okay lang din naman. That's your version. So heto, pagkalagay nga nung gulay, hinalo-halo ko lang para magpantay nga yung pagkakaluto. At para naman sa pinakasabaw ng ating sinigang, naglagay lang ako dito ng 2 basong tubig. At para nga agad kumulo yung sabaw, tatakpan na muna natin at ito, ipe-prepare ko naman yung pang-asim natin. Dahil nga medyo mainit yung mga sampalok, heto, gagamit na nga tayo ng sandok para madali natin mapiga. Nang malapit na nga kumulo yung ating sinigang, nilagay ko na nga din pala itong mga bangus. At pagkatapos nga nun, kapag kulong-kulo na, sunod naman nating ibuhos itong nilamas natin na sampalok kanina, pampaasim. Bali, pinakuluan ko lang ng mga ilang minuto at heto, titikman na nga natin kung okay na. Naglagay na nga din pala ako ng konting pampalasa kanina dyan at hindi ko na nga nabidyohan. At kapag okay na, pwede na nga natin patayin yung kalan. So heto, finally, naluto na nga yung ating ginisang sinigang na bangus. Pagkatapos ko nga makapagluto, agad na din akong kumain dahil nga meron pa kaming gagawin ngayong araw. Pagkalabas ko nga dito sa may harapan ng bahay, bumuhos nga itong malakas na ulan. May precision kasi no mga araw na yan, kaya naman dali-dali na rin akong naligo at pumunta nga dito. Actually, no mga oras nga na yan, dapat nag-uumpisa na sila, pero dahil nga medyo makulimlim, hindi nga agad nila naumpisahan. Dito nga sa amin, taon-taon, ginagawa naman itong pagpaprosesyon ng mga puon. Habang nasa prosesyon, napansin ko nga itong pamilya na to na nag-aabot ng mga tubig. Habang nga naglalakad kami, heto, medyo umaambon-ambon na nga at nagbabadya na naman yata yung malakas na ulan. At para nga hindi mabasa yung mga puon, ayan, umakyat na lang sila dito sa karo at pinayungan nila ito. Mag-aalas 7 na nga to ng gabi nang bigla nga bumuhos yung malakas na ulan. At dahil nga lahat ng karo gumagamit nga ng generator para sa pailaw, yung iba nga pinapatay na dahil umuulan. Hindi na nga naituloy yung prosesyon dun sa isa pang ruta dahil nga lumakas yung ulan at yung iba pinauwi na din. Yung iba naman nagstay nga dito sa covered court. Anyway, that's it muna for today's video. Thank you for watching. And again, para maging updated sa lahat ng video na ina-upload ko, don't forget to like, follow, and share this video for more. See you again on my next vlog. God bless everyone. Bye!